Hello, what's up, this is Coleman back again for another detalyadong review, and this time, the ITEL RS4. Yes, the ultra budget gaming phone daw na pinagmamalaki ng mga budget gamers, mga ultra budget gamers na solid daw atong pagkakatiwalaan. Ang tanong, hype ba o talagang maaasahan siya? Siyempre, ilalagay natin ang expectation natin sa price tag niya, hindi yung expectation na pang iPhone 50K. Hindi po tayo sira ulo dito, ha. Ilalagay lang natin yung expectation niya sa price category niya, okay? So, budget gaming nga ba? Let's start. So, unang-una, dito mo tayo sa price tag niya. This is 6,400 pesos sa 8GB, 128GB na storage. Okay? So, kung ito po yung regular price sa SRP, pero kung mahanap nyo yung like sa TikTok yata, kung di ako nagkakamali, sa TikTok is around 5,000 lang. 4,000 to 5,000 naglalaro doon yung price tag sa TikTok. Try nyo. Iwan ko yung link din sa TikTok para kung gusto nyo sa TikTok bumili, di sa TikTok kayo bumili. Mag-iwan din ako ng ito, official price niya sa legit po na store din, galing mismo kay ITEL. Iwan ko tong link na to, official link nila, para iwas scam na lang din. Okay? So, yun po yung price. Again, 6,400 pesos yung kanyang price tag. So, kung tutuusin, that's actually, para sa akin considered pa rin yun as good budget smartphone. Why? Ito yung specs niya. Papakita ko na rin sa inyo. So, this is running on Android 14, XOS 14. So, Android 14 take note. This is Android 14 latest. Hindi siya Android 13, hindi 12. 14. So, doon pa lang, goods naman. Why not? So, this is currently running on Android 13. Yes, Android 13. Sadly, hindi pa 14. Pero okay lang naman. Hindi pa naman obsolete ang 13. That's good pa rin sa panahon ngayon. MediaTek Helio G99. Alright. Mali G57MC to, of course, GPU nito is dual core lang. 8GB, 128GB storage. Meron din po siyang 8GB, 256GB. So, yung mas mataas, siyempre, mas mataas na rin siya sa 6,300 na suggested retail price. And pinakamataas na variant na mabibili nyo yata is 12GB, 256GB. I believe nasa 7,500 na yun. Yun ay kung gusto nyo lang talaga na ganun kataas yung kanyang specs. But for 8GB, 128GB storage, hindi na po lugi sa 6,400 pesos, diba? Anyway, pause nyo muna yung video kung gusto nyo pang basahin. Okay? Now, kung ready na kayo, move on na tayo sa totoong review. Umpisa muna tayo syempre sa kanyang design. Sa design po, masasabi ko lang is mukha talaga siyang premium. Ang ganda ng ginamit nila ditong material, or at least sinapili nilang design, which is yung para siyang aluminum na design ng high-end dati ng Samsung at ng iPhone XR, iPhone XR. Tanda ako ganito rin yung gilid nila So parang para sa akin tuloy ang ganda ng dating, nagmukha siyang social. Tapos yung likod is mukha nga siyang Realme 12 something yung pinakita ko sa unboxing. So high-end ang dating para sa akin, and of course yung camera. Of course, yan pa lang ay aesthetic pa lang itsura. So overall, bibigyan ko siya ng 1 to 10 siguro, mga 8 out of 10 pagdating sa design and build. Solid Pwede na. And kung hindi nyo napanood yung unboxing, mabilis na tour lang. Dito sa kanan is nandito po yung fingerprint, power button, at saka volume rocker. Flat edge po yan Pero in fairness, hindi po sharp yung mga gilid. Yung mga kanto, hindi po sharp yan. So, hindi masakit sa kamay naman kahit paano. Unless lang kung panggigigilan nyo, talagang babaon yung mga kanto-kanto na yan. Dito sa taas is meron tayong dedicated na speaker po yan. Solid para sa 6,400. Meron kayong dedicated speaker sa baba at dedicated speaker sa taas. Designed by ITEL. Sa kaliwa is nandito po yung SIM tray slot. Para sa SIM tray slot nila, dual SIM po at dedicated microSD card. Yes, pwede po kayo dito maglagay ng microSD card up to 1TB. And dito naman sa baba, nandito po yung headphone jack, microphone, USB Type-C 2.0, and another dedicated na speaker grill. So, dual speaker po ito sa 6,300, something like that. Hindi pa ba ito okay? Well, design pa lang naman yan. Ngayon, kung mapapansin nyo, this is punch hole. Hindi po siya teardrop. Sa mga haters dyan ng teardrop, ayan. Budget smartphone na punch hole. Pwede na siguro sa inyo yan. And speaking of punch hole, dito naman tayo sa display. Pagdating naman sa display, ito po ay 6.56 inch diagonally. Yes. IPS LCD lang ito. Hindi na masama. Pero don't worry, hindi naman siya dull, hindi naman patay yung kulay pagdating sa display. Meron itong 120Hz screen refresh rate, kita nyo naman. Yun nga lang, 720p lang ang resolution. Okay, so sa mga mareklamo dyan, yes, baka hindi pwede sa inyo to kasi 720p sa 6,000 pesos. And kapag swerte ka, makuha mo ng 5,000 or 4,000 pesos, sabi dun sa sale, magre-reklamo ka pa ba? My God. Anyway,
Nasa diskarte mo yan kung reklamador ka sa buhay. Ngayon, para naman sa kanyang brightness, 480 nits lang po ang kanyang brightness. So, pagdating sa outdoor, medyo slightly struggle lang pagdating sa viewing. Lalo kung tanghalin tapat, hindi siya ganun ka-visible. Pero visible pa rin, siguro pwede nyo na tiyagain or ilapit-lapit nyo na lang ang paningin nyo yung mata nyo sa screen if ever na sobrang bright talaga sa araw. Like mga riders kayo. Okay? Pero, yun nga, 480 nits, so hindi siya ganun ka-linaw kapag tanghaling tapat tutok sa araw. Okay? That's 480 nits. Touch sampling rate niya, 250 Hz. Not bad na rin naman para sa kanyang price. Supported po niya hanggang 5 multi-touch lang. Hindi po mabot ng 10 for some reason. So, 5 multi-touch, 5 daliri lang po ang pwede nyo gamitin dito habang naglalaro kayo ng games. Alright? So, Widevine naman, luckily, meron tayong Widevine level 1. Yun know, security Widevine level 1 sa 720p. Not bad. To be fair naman, ang minimum naman talaga ng Widevine level 1 is 720p. So, pasok pa rin naman siya technically. As for the sample ng viewing, ito po ang itsura niya. Yan. Kita nyo naman ang kulay. Kahit na 720p lang po ito, kahit na hindi ganun kapino sa kaya ng sabi nila, kita naman natin, buhay na buhay po ang kanyang kulay. Yes. Yes na yes. At kapag ka magre-reklamo ka pa dyan, ewan ko na lang, for 6,000 pesos, ganyang kaganda ang screen, buhay na buhay. Kapag nanood kayo ng movie dito, solid. At kapag nanood kayo ng Netflix dito, not bad. Solid. Hindi pixelated po ang mapapanood nyo rito. Ang mata po natin ay hindi microscope. Imposible nakikita nyo yung pixel niyan sa 720p sa tamang distance. Unless na lang kung itututok nyo sa mata nyo yan ng ganito kalapit, yan. Kita nyo pa ba yung pixel? Kita nyo ba? Ayan, kita nyo ba? Diba hindi? Alright. So, yun po ang sa display. Ganda naman, diba? Solid na po yan. Pagdating sa 6,000 pesos na okay na okay para sa akin. So, 1 to 10, bibigyan ko siguro ito ng mga around 7 out of 10 na score. Not bad na rin naman. Ngayon, lipat tayo sa audio. Yes. Kanina ko pa binabanggit. This is dual speaker. At ito po ang kanyang sample. I hope mabigyan ng justification ng aking microphone. So, in terms of quality, okay na okay po yung quality niya, not bad. Yes. And pagdating naman sa total loudness niya, hindi po siya ganun ka-loud. Pwede na, hindi na masama. And in fairness sa dual speaker niya, totoong kaliwa at kanan siya. Nagagamit ko talaga siya kapag naglalaro ko ng games. Napapansin ko kung nasaan ng kaliwa at kanan, kung nanggagaling yung lakad ng kalaban, yung pagmuputok. Solid po sa kanyang audio. And speaking of audio, of course, meron tayo dyang headphone jack. So sa mga old school dyan, kagaya ko na gumagamit pa rin ng headphone jack, yes, okay na okay po ito. Meron pa kayong wired options, okay? Now, kung bibigyan ko siya ng rating 1 to 10, bibigyan ko siguro ng around 6 out of 10. Yeah, that's yung audio yung sa experience ko. Again, baka iba yung experience nyo, baka mas mataas na ibigay nyo na score kay ITEL RS4. Now, lipat naman tayo sa connectivity. So this has Helio G99, so as expected, 4G LTE lang po ito. At meron naman po siya, in fairness, na VoLTE support. Yan, just to show you, 4G calling, that means VoLTE po yan pag 4G calling. Alright? So, meron din siyang support for VO Wi-Fi. So, VoLTE and VO Wi-Fi supported niya sa kanyang mobile data at communication na features. Wi-Fi 2.4 GHz and Wi-Fi 5 GHz supported po niya. Currently, nakakonect tayo the whole time sa Wi-Fi na 5 GHz niya. And in fairness, ipapakita ko sa inyo yung speed test ng Wi-Fi. Decent po. Not the best out there. Of course, ito, ipakita ko sa inyo for reference. Ito yung Red Magico. Ganito po talaga dapat ang masasagap pagka 5 GHz. Pero ang nasasagap niya is around, mahigit lang ng konti sa half ng actual na Wi-Fi test ko. So, ang masasabi ko lang is nasa average lang po siya. Not the best, hindi rin naman siya poor signal pagdating sa Wi-Fi. Sa mobile data, ito naman po ang kanyang speed test. Not bad na rin kahit paano, nasa decent naman siya na speed. Hindi impressive,
Walang ka-impress. Pero okay naman siya. Usable pa rin naman ang mobile data speed niya. Solid. Pwede na. Sa Bluetooth, meron po siyang Bluetooth 5.2, which means basic lang po na audio codec yung kanya. Basic aptX, Qualcomm aptX lang audio na support niya, pinakamataas na. So, don't expect na high resolution, high fidelity pagdating sa Bluetooth audio. Kung magsa-sound trip kayo using the Bluetooth audio, sakto lang SBC, malamang AAC ang pinaka-goods na makuha yung quality talaga ng sound. Yun ay para sa mga matatalas lang ang tenga at mga talaga music lovers. In fairness, meron siyang NFC, meron din po siyang radio, WOW FM, USB Type-C OTG. Papakita ko sa inyo na may OTG siya. Enable OTG. Of course, i-on lang natin yan dito sa more connections. Under more connections, gumagana po ang OTG niya. And to show you, pakita ko lang sa inyo, file manager and ayun, UFSD na di-detect niya. This is UFSD po na Orico na storage, external storage. Very good po ito sa mga malilitang storage na smartphone, pero gusto nyo pa rin na meron kayong access directly in case anytime na kailangan nyo ng mga extra files at pagsasavean ng mga movies and videos nyo or ano pa mga files na malalaki. Yes, iwan ko link sa video description nito in case na interesado kayo magkaroon din ito. Ito gamit ko na to for how many months na. Alright, syempre i-eject muna natin. Huwag po nating hugutin ng dire-diretso at nakakasira po siya ng flash drive. Now, for the GPS naman, sa GPS po medyo pumalyas sa akin for some reason. Hindi po siya gumagana, hindi siya supported ang GPS app na ginagamit ko. First time to nangyari yata, kung di ako nagkakamali, na hindi niya agad na di-detect. So, mahina yung pickup niya sa GPS. Sa GPS app na to lang naman, in fairness. Pero ginamit ko siya outdoor, ginamit ko yung Google Maps. Nag-work naman siya, pero napansin ko rin habang ginagamit ko siya sa Google Maps is may delay siya ng around 3 to 5 seconds. Kumbaga, liliko na ako, siya saka palang liliko. So, may delay po siya. So, tansya ko, kung di ako nagkakamali, ang delay siguro nito or ang accuracy nito, kung tatansyahin ko lang naman, tansya lang po ito, not accurate. Mga around 10 meters accuracy lang po ito. So, kung tatanungin nyo ako kung pwede ito sa mga tropa nating riders, hindi ko po i-recommend sa kanila ito kasi nga, yun nga, may delay siya na ganun katagal, mga around 3 seconds to be fair. So, kung liliko na, medyo alanganin ka pa doon. Kasi lumiko ka na, liliko pa lang sa Google Maps. Ayan, kung mapapasin, ayan o. Ngayon lang siya nag-pick up, kanina pa tayo rito. So, like I said, mga tansya ko, mga nasa 10 niya. Hindi na lumalayo. So, kita nyo, nag-71. Biglang lumayo yung, yung bato ng GPS. So, not recommended para sa mga tropa nating riders. Okay? Again, that's for the GPS accuracy. Now, lipat naman tayo sa camera. So, bago tayo tumingin sa mga images and videos, papakita ko muna sa inyo yung mga features just in case na hindi ko naipakita last time or kung hindi nyo napanood yung unboxing. Meron po siyang film, video, photo, portrait, super night mode, and meron po tayong panorama, short video, pro mode, documents, skyshot, slow motions, AR space, dual video time lapse. So, may dual video in fairness in case na gusto nyo lang naman na mag-video, mag-vlog, like kunwari ito, and kinaganda naman na ano naman siya, na lilipat-lipat. Yes, pwede po kayo mag-vlog, kayo nakaharap sa camera and then nakatuto kayo kung ano yung binablog nyo sa harap. Diba napaka-convenient. Ilipat-lipat nyo lang kung saan nyo trip na gusto na nakalagay yung front camera na view. So, not bad, diba? Solid. So, good. Meron siyang ganyan. Nauuso na sa mga Transsion. Kasi napansin ko meron din si Infinix dito and si Tecno. So, I believe parang uso to sa Transsion itong dual mode na video. Alright? Now, for the video naman, speaking, mayroon tayo hanggang 2K at 30 FPS resolution sa recording. May 60 FPS pero sa 1080p. Both front and back po yan supported niya. Ito yung front. And nandun din po yung 2K at 30 FPS. Ang nawala nga lang sa front is yung 1080p at 60 FPS. So, walang support for 60 FPS ang front camera. Hanggang lahat yan puro 30 FPS lang. 720p, 1080p, and 2K. Now, for the result naman, in case na curious na kayo, so yan. Ito naman pagdating sa kanyang, what do you call this? Yung mga pictures. So, actually, maganda naman sana. Okay din yung kanyang mga details. Not bad. Pero for some reason, may dullness akong napapansin sa kulay, no? Hindi siya totally buhay na green. But, still, in fairness sa details, meron naman enough details para masabi or ma-distinguish natin. Like dito sa bulaklak na to, kita natin yung mga tahi. Kasi this is a fake flower in case na hindi nyo alam. So, gawa lang po yan sa plastic or some sort of tela. So, maganda rin naman pagdating dito sa mga part ito. Ngayon, lumabas tayo syempre. Yan. Iyon o. So, ito yung mga kuha natin sa labas. Kuha tayo ng mga bulaklak. Pansin ko nga lang,
medyo may weakness siya, no? Medyo soft lahat ng mga kuha. Hindi naman lahat. Majority ng mga kuha ko medyo soft yung quality. Yeah, medyo nakikita natin, yes. Pero pag tingnan natin yung details, masyadong noisy, ang daming noise dun sa image. Dito rin, medyo for some reason man noise. Nasa area tayo na medyo maliwanag, maraming bombilya at fluorescent, pero for some reason medyo noisy siya at hindi ganun ka popping yung kulay. Tapos kung mapapansin nyo rito, may mga bulaklak to na parang binubura niya. Nakakala niya sobrang layo, so binubura niya. At hindi rin po tayo naka-portrait mode. This is just normal na photo mode. So pagdating sa camera, I believe okay naman siya. Hindi naman potato, pero hindi rin, na malayo rin sa pagiging wow na wow. Wala siyang wow effect. So I guess hindi talaga focus dito ni Itel. Obviously, ang camera pagdating dito sa 6,300 pesos nila na smartphone. Pero performance-wise, I believe siguro medyo matutuwa kayo later. Pero hold nyo muna yung mga ano nyo. Yan, tulad dito. Medyo soft na masyado yung details dito. Yan, may mga parts na hindi na masyado distinguishable. Parang nabura. Ayan, parang dito. And then, ito okay ito ng konti. Pero pansin natin, may mga noise siya sa gilid. And yung mga blur, medyo sabog-sabog, kalat-kalat. Ito okay to. Nakuha niya na maayos ang image na to. Buhay na buhay. Good. So, hindi naman always kasi na pangit yung kuha. May mga talaga natsatsambahan niya for some reason. Okay naman. And this one, okay din. Buhay din ang kulay. Solid. Talagang pulang-pula yung mga may konting may konting may konting saturation din sa kulay. Yun nga lang, pagdating sa selfie, medyo talagang, ayan, parang patay ang kulay in fairness. But this one, sa loob naman ito. Nung kumuha ako sa medyo malapit sa labas na part, medyo okay na siya, yung details. Yeah. So, pagdating sa sikat ng araw, basta liwanag ng araw, gumaganda naman siya kahit papano. And ito na, papakita ko naman sa inyo yung video para may idea kayo ng quality na nagkukuha niyang video. So, ito ang 2K resolution niya, 30 FPS lang po. I'm not expecting na may stabilization ito. Agad tayo, syempre. So, yeah. Kita ko naman dito sa screen, medyo shaking nga. Wala rin siyang EAS, so expect wala rin OIS ito. Okay, kamusta naman yung microphone? Ito, inactivate ko naman ang kanyang EIS, pero bumaba siya sa 1080p at 30 fps. Kamusta naman yung stabilization? I think may konting improvement. Hindi siya kagaya kanina na talagang sakit sa ulo. This one mas improve. Kamusta, Mike? So, ito po ang video, 2K resolution at 30 fps, yung maximum niya na video recording resolution. And of course, wala ditong OIS or any EIS na button, so that means wala siyang stabilization. Don't expect that way. Pero so far, mukhang okay naman. Kung hindi ka naglalakad. So, try natin mag-zoom in kung may zoom in to. Meron naman. Hanggang 10 times zoom. And from here, mukhang okay pa rin. Readable pa rin yung mga letters. Actually, very readable pa rin. So, pero in terms of pang social media quality, no, it's not. Okay pa siya hanggang times 3 yan. Times 3 zoom. Yung maximum niya, yung pinakita ko sa inyo is 10 times zoom. Ito naman ay 3 times zoom. Mas okay. Ito, pwede pa ito sa social media yung ganito ganitong linaw. Yeah, pwede pa to. Acceptable pa ito. Medyo may konting lang. So, pinaka-optimum niya is times 2 na zoom. Ito. Yan, times 2. Yan, mas okay pa ng konti, no? Again, this is 2K at 30 fps. So, yun, ito po yung kanyang 2K at 30 fps sa front camera. Yes, front camera may 2K at 30 fps. Di kagaya ng ibang mga Xiaomi dyan. Ibang mga flags. Ito ka aking, what do you call this? Red Magic 9 Pro. 1080p lang ang front camera. My God. Buti pa to 2K at 30 fps sa front camera. Ang solid do. At tingin ko rin walang beautification halos na. Kung meron man, sobrang minor. Hindi ko pansin eh. Kagigising ko pala niya. Ang oil pa ng mga ako. Real talk. Legit. Okay not bad. This is the Itel RS4. Kamusta yung microphone? Okay ba? Requesting for an available melanin personnel. Please proceed to counter 4. So yun, in fairness naman, basta talaga maganda ang liwanag, like sa araw na liwanag, ganong liwanag, hindi na rin naman siya pangit. Masasabi natin na very acceptable na. Basta
sikat ng araw. But if ang ilaw ay sa loob ng bahay lang, fluorescent, yan, medyo umaalanganin na siya, medyo visible yung mga noise at nasosoften na yung images. And sometimes, nagiging dull pa yung kulay. So, yun lang. Just for your expectations lang. And in fairness, bigyan ko rin ng credit kahit na puro parang binabaladagol ko na dito si Itel. Pero bibigyan ko ng credit yung kanyang EIS. Para sa kanyang budget price, gumagana, nag-work ang EIS. Kita nyo naman kanina sa video, di ba? Yung difference na naka-off ang EIS at naka-on ang EIS. So, bigyan ko siya ng credit sa part na yun. Good job. Alright? Now, lipat na tayo sa battery. So, meron po itong 5,000 mAh na battery with 45, take note, 45 watts fast charging. In fairness, kaya po niyang i-fully charge itong smartphone na to from 20% to 100% in 40 to 45 minutes. Not bad. So, mga dalawang episode ng anime, pwede na. Meron din po siyang bypass charging. Papakita ko lang sa inyo saglit. Charge. Yes, meron po siyang bypass charging, AI smart charging, charging safety protection. So, tinest ko siya sa gaming. Okay naman, hindi naman siya aggressive masyado, tingin ko. Pero at least nandun, may bypass charging, hindi lang aggressive yung pagkaka-bypass siya. Kasi gumagalaw pa rin yung charging nung ginagamit ko. But at least meron. Yeah. Now, for the PC Mark score, papakita ko lang sa inyo, syempre yung PC Mark. Syempre, kailangan malaman natin yung endurance, kung pwede ba siya pang matagalan na tuloy-tuloy ang gamit, walang patayan. Sa full brightness, kaya po niya 8 hours and 29 minutes. That's above average. Full brightness, full volume with internet. Above average siya. Not bad. So, sa mga tropa natin na ginagamit ito sa labas, like I said, di ko naman siya may recommend sa tropa natin mga riders, pero sa iba siguro na ang trabaho pa rin na nasa labas, pwede. Above average yung battery niya. Sa half brightness naman, panalo, 12 hours and 48 minutes, halos 13 hours na tuloy-tuloy. Half brightness po ito, half brightness, half volume with internet. So, not bad pagdating sa endurance niya ng battery. Solid na rin. Very much acceptable pagdating sa battery. So, medyo nag-shine siya kahit paano para sa akin sa battery side. Very good dito. So, siguro 1 to 10, bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Ang ganda, solid yung kanyang performance sa battery. Now, lipat na tayo sa performance. Antutu score muna tayo para hindi na tayo babalik dito. So, 410,227. Ang kanya pong GPU ay 65,000 lang. As expected naman actually sa mga Helio G99, 134,000. So, basically, this is half. Yung GPU, half ng performance, total performance ng CPU. So, ang translation po niyan sa game, syempre nilaro natin sa Mobile Legends. Nag-run po siya sa Super FPS, and Ultra Graphics. In fairness, nung nilalaro na natin, stable po siya sa 55 to 60 FPS. At around 36 degrees Celsius lang yung kanyang temperature. Hindi po siya nag-overheat. So, goods na goods po siya sa Mobile Legends. Not bad. Actually, nakapaglaro ko dito and never po siyang nag-frame drops or anything. At least sa experience ko, goods na goods siya. Kung Mobile Legends player kayo, pwede na po ito, hindi na po masama. Makakalaro na kayo dito ng maayos. Okay? Provided syempre kung maayos ang internet nyo. Pero sa akin kasi maayos naman ang internet ko. So, yeah. Pero in terms of performance, set aside natin yung internet. Performance, okay naman. Stable siya sa 60 FPS. May ikot to naglalaro. At ang temperature, good. Ngayon, lipat tayo sa Genshin Impact. Ito, medyo challenging ito. By default, nakaset siya siyempre, expected sa low graphics. Pero siyempre, switch natin to medium graphics and 60 FPS para makita ko kung kaya niya ba na pangmalakasan si Genshin Impact. Although hindi mataas ang expectation ko, in fairness, nabigyan niya ako ng average 27 FPS. Yeah, sadly, below 30 FPS yung average. And around 41 degrees Celsius ang temperature. Wait, papakita ko na lang din sa inyo pala na actual at nandito yung kanyang actual na result. Yan, sa Mobile Legends, 56 FPS as you can see average at kitang-kita naman ang ebidensya. Straight talaga. Hindi siya na halos nag-drop. So, sobrang minor lang yung drops. Pero straight po yan sa 60 FPS. That's why 56 FPS yung pinaka-average niya. Solid, diba? Sa Genshin Impact, almost 1 hour tayo naglalaro. 27 FPS, yung sinasabi sa inyo kanina. Yun nga lang, all over the place yung kanyang frames. Medyo bumagsak pa nga tayo at some point ng around 10 FPS. Yes. Kasi sinagad ko nga naman sa medium graphics. Pero in fairness, 27 FPS is, although malapit na sa talagang pangit na performance, pero okay pa rin yun, acceptable. So, kung lalaroin nyo to sa low FPS lang, low graphics lang, I believe mas maganda rito ang makukuha nyong resulta. Alright? Now, in terms of temperature, pinakamataas lang nakuha natin ang temperature sa almost 1 hour na laro na dire-diretso, 41 degrees Celsius. Aba, hindi nag-overheat. Remember, 43 degrees Celsius ang overheating, ang start ng overheating. Okay? Higher than that, overheating na talaga. But 41 degrees Celsius,
It's not bad. It's very good para sa kay RS4. Good job. Now, lipat tayo sa PUBG. Sinet natin siya sa HD graphics and high FPS. In fairness, maganda rin ang laro ko rito. Stable siya sa 30 FPS. Yeah, hindi masyado mataas. But in fairness, yung 30 FPS na yon, hindi man din uminit. Kung makikita nyo dyan sa screen, 35 degrees Celsius, tuloy-tuloy na laro. And papakita ko rin sa inyo yung pinaka niya. In 30 minutes na laro, 28 FPS, like I said, around 30 FPS. Tingnan nyo naman kung ang stability niya. Yes, mababa ang FPS pero stable kung stable. Plus 35 degrees Celsius, lamig nun. So maganda po siya. Very good po si RS4 sa mga PUBG mobile players. Alright? Now, Call of Duty Mobile naman. Siyempre sa Call of Duty Mobile, sinet natin siya sa medium graphics and high FPS. Yun yung pinakamataas na makukuha natin Helio G99, remember? Pero in fairness naman, stable siya around 45 to 50 FPS. Yan. 42 ang FPS actually niya na average dito kay TacoStat and slightly all over the place pero overall okay pa rin niya. I believe acceptable pa rin ang 40 FPS. Kung acceptable nga ang 30 FPS sa PUBG Mobile So that's 42 FPS, acceptable na rin. Playable. Siguro kung ibababa ko yung graphics to low pero yung FPS niya high pa rin, baka mas stable pa rito. Pero that's it. Yun yung pinaka-highest at pinaka-stable na nakuha natin kay Call of Duty Mobile using RS4 for gaming. Now, lipat naman tayo sa Firelight 84. So, although ang pangit ng update ngayon ni Firelight 84, may mga binago na naman sila, pinagjagaan ko pa rin. Sinet ko siya sa smooth graphics and extreme FPS. Ang lumabas, stable siya around 50 to 100 FPS. Narinig nyo kung gaano ka all over the place yung 50 to 100 FPS. Ang layo. And to show you, ayan nagkakalat siya around 50 to 100 FPS and around 66 yung average FPS niya. So, okay na lang din, playable, pero yun nga, makaka-experience ka rito ng mga panakanakang frame drops. Pansinin yung frame drops kung makikita nyo naman dito sa kanyang graph. Panakanakang frame drops din na may experience nyo. Now, of course, curious kayo sa Warzone. Sa Warzone, actually, nakikita nyo dito 26 FPS pero hindi ko na tinapos. Unang laro ko pa lang na wala na akong nanggana kasi bumabagsak po siya at some point, I believe below 15 FPS. As in, drop talaga and lowest settings po. Makikita nyo sa settings, low lang talaga, walang ibang options. And actual gameplay, basura. So, yeah, makakapaglaro kayo, why not? Kung mahilig kayo magtiyaga sa frame drops pero ako hindi ko kayang tiyagain. So, that's why hindi ko na siya tinuloy-tuloy na laro. Unang 3 minuto pa lang umayaw na agad ako. Sabi ko, hindi, ayoko ng ganito. So, sasabihin ko na lang talaga na nahirap si RS4 or Helio G99 at least dito sa Warzone, Call of Duty Warzone. So, yeah. Sorry, pinatay ko na ang pag-asa nyo na makalaro ng Warzone using the RS4. Mag Call of Duty Mobile na lang kayo or PUBG Mobile. Okay, pasensya na. Real talk, remember? Now, for the verdict. So, 6,300 pesos. Sulit ba? Para sa akin honest verdict na lang din naman. 6,300 pesos is okay na sa akin. Para sa akin, sulit na to. Hindi naman kasi fair na i-expect ko na kaya niya yung Warzone, na kaya niya yung high or at least sobrang stable siya sa Genshin Impact. Hindi naman fair kasi alam natin Helio G99 lang ito Lalong hindi fair sa ino-offer niyang price tag, 6,300 pesos. Actually, sulit na sulit ito pagdating sa mga kaya niyang gawin. Okay na ako dito. Okay? Huwag na tayo magpaka-plastic. Budget smartphone. Karamihan sa mga ganitong price tag sa 6,300. Hirap na hirap nga actually makapaglaro sa Genshin Impact. Tapos panay pang frame drop sa Mobile Legends. But this one, okay. So, to be fair, okay na okay siya. Bibigyan ko siguro siya. Overall, 1 to 10, siguro bibigyan ko siya ng 7.5 out of 10. Pasado naman po siya sa akin. Hindi lang talaga siya impressive. Pasado lang. Okay? So, ITEL RS4. Ikaw, boss, ano sa tingin mo? Pasok na ba sa'yo ito? Sulit na ba sa'yo ito? Ngayon, pagkatapos nitong review na to, actually, ibebenta ko na to. Actually, may buyer na. Hindi ko lang alam kung kukunin niya to sa susunod na week. Pero pag hindi niya kinuha, nagbago isip niya, post ko siya sa Facebook page ko. Sa Facebook page na po ako na yung nagbebenta, hindi na po sa Shopee kasi ang laki po talaga kumaltas ni Shopee. Around 10%. Kulang-kulang sa ganun. Basta ang laki. Hindi practical. So, yeah, ilang thousand kapag mahal yung phone.
ang laki din ng kaltas niya. So, ayoko na magbenta kay Shopee. So, Facebook page na lang. Dinadaan ko na lang sa LBC pag malayo. Pero pag malapit, within Calamba area, Cabuyao area, Santa Rosa, Binyan, or even Los Baños, pwedeng meet up na lang. Pero kung malayo, pwede naman tayo mag-LBC na lang. Yeah. Don't worry. Legit po ako. Obvious naman. Hindi ko naman siguro sisirain ng pangalan ko para lang sa mga ganitong smartphone. No? So, yun. Paunahan na lang po abangan nyo sa Facebook page ko. Iwan ko yung link ng Facebook page ko, yung Aslan Store. Facebook page ko po yun, dun ko po binibenta. Sinashare ko po siya sa Kotman YT Facebook kung hindi kayo naka-follow doon. Mas maganda follow nyo na lang para at least pag ipinost ito at hindi talaga tumuloy yung buyer, kayo na yung mauna. Bebenta ko na siguro to ng 5K. Yeah, not bad na rin sa 5K, diba? So, yan. Ang ganda na lang. Anyway, kung gusto niyo naman bumili ng brand new, of course, iba pa rin pag brand new, hindi ginamit, ikaw yung first time na gagamit, iwan ko yung link, yung official link sa video description or ipipin ko na lang din sa comment section. Pin ko sa comment section, siguro naman madali na mahanap yun para sa inyo. So yan, ang ganda na lang. Kung nagustuhan niyo yung ganitong style ng review, please consider mag-subscribe, like, and share, and abangan nyo yung mga susunod pa nating i-review, detalyadong review as usual, laging hanggat maaari, kung mako-cover ko lahat in my own way, honest review pa rin naman. Okay? So hanggang doon lang. This is Kotman. I'll talk to you again soon.